Yan, tayong lahat ay manalangin. Yan. Maraming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po dahil nagkaroon kami ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong mga salita at mag-Sunday school. Nawa, Panginoon, samahan mo kami at ingatan mo kami sa aming naranasan ngayon na bagyo at pagbaha. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon, at ikaw ang mauna sa aming buhay. Sa aming Sunday school ngayon, samahan mo po kami at kumilos ka sa aming program, Panginoon. Ikaw na po ang mauna sa bawat teachers at sa aming mga students sa nilang mga bahay, Panginoon. Tulungan mo po kami at nawa samahan mo kami sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey ho, I receive your mercy. Hey ho, I receive your
Jesus. When I get to heaven, I'm gonna see his face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace, because I'm saved, saved, wonderfully saved. Washed by the blood of the Lamb, because I'm saved, saved, wonderfully saved. And I'm so glad I am, hallelujah. When I get to heaven, I'm gonna walk with Jesus. When I get to heaven, I'm gonna see his face. When I get to heaven, I'm gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace. Let's do it one more time. When I get to heaven, I'm gonna walk with Jesus. When I get to heaven, I'm gonna see his face. When I get to heaven, I'm gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace, because I'm saved, saved, wonderfully saved. Washed by the blood of the Lamb, because I'm saved, saved, wonderfully saved. And I'm so glad I am, hallelujah. When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see his face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace. Mga bata, oras na para sa ating memory verse. Ang memory verse natin ay mababasa natin sa bagong tipan sa aklat ng mga mabuting balita. Alam niyo na ang ating memory verse dahil ito ay familiar. Pero bago yon, alalahanin natin na ang Biblia ay isinulat ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nagsisinungaling dahil ang Diyos ay katotohanan. Ang Biblia ay katotohanan at nagsasabi sa atin ng mabuting balita tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Babasahin ko muna mula sa Biblia. 1:3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabay-sabay naman nating basahin. 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba't alam niyo na ang ating memory verse? Hayaan nating reviewin. Sinasabi ng ating memory verse na mahal tayo ng Diyos. Kaya dahil dito, ibinigay niya sa atin si Jesus upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At kung tayo ay sasampalataya, magtitiwala sa ginawa ni Jesus para sa atin, tayo ay maliligtas, mapapatawad, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay katotohanan, ito ay mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo, para sa akin, at para sa sangkatauhan. Ikaw ba ay sumasampalataya kay Jesus? Mabuti kung ganon. Sabihin mo sa iyong sarili, mahal ako ni Jesus. Mahal ako ng Diyos. Tama, mahal tayo ni Jesus at mahal tayo ng Diyos. Alam ko kabisado niyo na ang ating memory verse, kaya pwede kayong mag-send ng inyong video habang kinakabisado ang ating memory verse. Tayo ay makinig sa ating lesson. Isang maulan na linggo para sa ating lahat, mga bata at sa mga nakikinig nito. Kahit sa ganitong panahon, magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigay na tayo ng pagkakataon na makinig muli ng panibagong aral mula sa kanyang mga salita. Tandaan natin palagi na kailangan nating alalahanin ang kanyang mga salita at isabuhay ito sa ating mga buhay. Para sa mga susunod na linggo, may pag-aaralan tayong bagong lesson at iyon ay ang Biblia.
At sa mensahe ng Biblia, malalaman natin kung ano ang nais ng Diyos o ang kanyang kalooban para sa ating lahat. Ngayong linggo na to, meron akong isang espesyal na aklat na nagsasabi ng pinakamagandang totoong kwento gamit ang mga kulay. Tinatawag itong wordless book dahil wala itong mga salita. Ngayon, hindi natin makikita kung ano itsura nito, pero sa sunod na linggo, tingnan natin at makikita ninyo kung ano ang magiging itsura nito. Ang mensahe ng wordless book ay nagmumula sa pinakadakilang aklat sa lahat, ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ang Biblia ay ang totoong mensahe ng Diyos para sa inyo at sa akin at sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa unang pahina na ang kulay ay ginto. Upang matuto tungkol sa Diyos at tungkol sa isang kahanga-hanga, napakagandang lugar kung saan may daanang gawa sa purong ginto na malinaw tulad ng salamin. Inilalarawan ng Biblia ang isang lugar kung saan hindi lamang may daanang ginto, mayroong buong lungsod na gawa sa ginto. Mayroong 12 magagandang tarangkahan o pintuan na gawa sa perlas at isang purong ilog na kasing linaw ng kristal. Ito ay isang maganda, perpektong lugar kung saan nais ng Diyos na ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay makapiling niya magpakailanman. Tinatawag natin itong langit, kung saan nakatira ang Diyos. Maraming bagay ang sinasabi sa ating Biblia tungkol sa isang totoong Diyos. Ang gintong pahina ay nagpapaalala naman sa akin ng 3 bagay, bagamat marami pang ibang bagay na sinasabi sa Biblia tungkol dito. Una, ang Diyos ay ang manlilikha, or sa English, God is the Creator. Sabihin niyo nga ulit. Tama, God is the Creator, or ang Diyos ang manlilikha. Nilikha niya ang buong sinukot, o lahat ng bagay sa buong mundo. Basahin natin mula sa Biblia, mula sa Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bago nilikhaan ng ang anumang bagay, nandyan na ang Diyos, o nariyan na siya. Siya ay narito sa simula't sa pool, at siya ay magpapatuloy magpakailanman. Kaya nilikha niya rin ang lahat ng bagay sa mundo. Nagsalita ang Diyos at ang kanyang mga salita lamang ay sapat na makapangyarihan upang likhain ang bawat bahagi ng sanlibutan o ng ating mundo. Nagsalita siya at ang lahat ng planeta, bituin at buwan ay nilikha niya sa ating mundo. Maisip mo ba ang pag-aalala sa pangalan? Ang bawat pangalan ng bawat bituin sa langit o kaya naman ng mga planeta o mga bagay sa mundo? Kung oo, lahat yon ay likha ng Diyos. At lagi nating tandaan na lahat ng nasa mundo ay nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang kamamangha-manghang manlilikha ng lahat ng nakikita mo sa iyong paligid. Ngunit hindi lang iyan ang kanyang nilikha. Nilikha niya rin ang mga tao. Ang mga unang tao na pinag-aralan natin na ginawa ng Diyos ay sina Adan at Eva. Hinubog ng Diyos si Adan mula sa labok ng lupa at hiningahan ng buhay. Ang mga tao ay iba sa bawat bahagi ng kanyang likha. Nilalarawan nila ang Diyos sa mga paraan tulad ng pagiging malikhain at paggawa ng disenyo. Ginawa rin ng Diyos ang tao upang magkaroon ng pakikipagkaibigan sa Kanya. Bawat taong nabuhay kailanman ay tanging ginawa ng Diyos at mahalaga sa Kanya. Kaya naman sa linggong ito, nais ng Diyos na sabihin sa atin na nais niya na makipagkaibigan sa iyo o sa ating lahat. Ang Diyos ang nagdisenyo ng lahat tungkol sa iyo habang ikaw ay lumalaki mula sa sinapupunan ng iyong ina. Ginawa kanyang espesyal, kaya naman nais niya na magkaroon ng espesyal na relasyon sa iyo. Sabihin mo nga, mahal ako ng Diyos.
mahal ako ng Diyos o mahal ka ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal sa iyo ay walang katapusan. Hindi ito titigil kailanman. Walang anumang magagawa ang sinuman upang mas mahigitan pa ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Katulad na lamang ng nabanggit sa ating memory verse mula sa 1:3:16. Sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sabihin niya ulit, God loves me. God loves me. At ito naman yung tumutukoy sa pangalawang representasyon ng gintong pahina. God loves you. Sabi mo nga, mahal ka ng Diyos. O kaya, mahal ako ng Diyos. Bawat tao ay mahalaga sa Diyos, kaya naman, lagi rin natin isipin na tayong lahat ay Kanyang mahal. Sina Adan at Eva ay may espesyal na pakikipagkaibigan sa Diyos mula sa sandaling ginawa niya sila. Nanirahan sila sa perpektong lugar na ginawa ng Diyos para sa kanila. Ang tawag dito ay Hardin ng Eden. Nanda ng buhay, ang lahat ng pagkain kailangan nila ay tumutubo sa mga halaman sa kanilang paligid. Ang lahat ng hayop ay maamo at maaari silang makipaglaro sa alinman sa mga ito nang hindi nasasaktan, katulad na lamang ng mga leon, elepante, siguro pati yung iba pang mga nakakatakot na hayop ngayon. Ngunit ngayon, hindi na sila katulad ng dati. Sa tingin mo ba makapaglaro ka pa sa mga leon o kaya sa mga tigre? Siyempre hindi na. Bakit kaya ganoon ang nangyari? Binago ng kasalanan ang perpektong nilikha ng Diyos. Ito ang nagbago sa mga bagay sa mundo. Sa sunod na linggo, pag-aaralan natin kung ano pa ang mga bagay tungkol sa kasalanan. Ngunit, ang kasalanan nga ay ang nagbago sa mundo o ang sumira sa nilikha ng Diyos. Basahin natin mula sa Mga Ngaral 7 verse 20. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Nagkakasala ka kapag inuuna mo ang iyong sarili kaysa sa iba, tulad ng kapag tinulak mo ang isang tao upang makasingit sa linya, o kaya naman kung ikaw naman ay nangongopya sa school habang nag-exam, o kaya naman nakikipag-away sa iyong mga kaklase, hindi pagsunod sa mga magulang, at iba pa. Kapag binabaliwala natin kung ano ang tama, ikaw ay nagkakasala. Ngunit dahil banal ang Diyos at kailangang parusahan ang kasalanan, ang iyong kasalanan ang naglalayo sa iyo sa Diyos ngayon at magpakailanman. Hindi ka magkakaroon ng pakikipagkaibigan sa Diyos dahil dito. Kaya naman, kahit na nais ng Diyos na tayo maging kaibigan niya o magkaroon ng relasyon sa atin, dahil sa kasalanan, hindi ito nangyayari. At dahil rin sa kasalanan, ang mundo na dating perpekto ay ngayon napuno ng sakit at problema. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos na balang araw ay gagawin niyang bago ang lahat ng bagay. Magkakaroon ng isang lugar na muling magiging perpekto. Gagawin ng Diyos ang bagong langit at ang bagong lupa. Inilarawan ito ng Biblia bilang isang magandang lugar na may maliwanag na ilog, gintong kalsada, mga tarangkahang gawa sa perlas, at pundasyon gawa sa maraming mahalagang hiyas. Hindi na magkakaroon ng anumang kalungkutan o kasakitan, gayon din ang kamatayan o sakit o pag-iyak. Ngunit ang pinakamagandang bagay ay ang Diyos ay maninirahan kasama ng kanyang bayan o kasama nating mga nananampalataya sa Kanya. Ang kanyang tahanan ay may malaking espasyo para sa lahat ng naniniwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang tahanan ng Diyos ang lugar kung saan ka nabibilang kung ikaw ay naniniwala kay Jesus. Maaari mong asahan ang pamumuhay sa perpektong lugar na ito kasama ang Diyos
at ang lahat ng kanyang kabutihan. Kung naniniwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, magkakaroon ka ng pag-asa sa mga darating na panahon o kaya sa mga darating na pangyayari sa buhay. Ang mundong ating kinakabilangan ay puno ng sakit at kalungkutan dahil sa kasalanan. Haharapin mo ang mga mahihirap na panahon sa iyong buhay. Marahil siguro ngayon sa iyo man o sa iyong mga taong mahal sa buhay. Ang isang taong mahal mo ay maaaring magkasakit o kaya naman ang isang taong mahal mo ay nawalan ng buhay. Ngunit kung magtitiwala ka sa Diyos at sa kanyang pagmamahal, lahat ito ay mapapawi at papalitan niya ng kasiyahan kasama niya sa kanyang piling. At maaari mong tandaan na ang mundong ito ay hindi ang wakas. Makakasiguro ka sa gagawin ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa balang araw. Basahin natin mula sa Biblia sa Pahayag 21 verses 3 to 4. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. At ito yung yung isa lang nating lesson para sa araw na ito. Magkakaroon ka ng pag-asa or hope sa kung ano ang darating. Ang tahanan ng Diyos ay puno ng espasyo para sa lahat ng naniniwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang bagong langit at ang bagong lupa ay magiging perpekto. Walang magiging mali doon. Walang magiging kasalanan. Ang tahanan ng Diyos ay perpekto dahil ang Diyos ay perpekto. Ang salitang banal, iyan yung pangatlong bagay tungkol sa golden page o sa gintong pahina ng wordless book. Sabihin nyo nga, God is holy. O ang Diyos ay banal. Siya ay nakaiwalay sa anumang masama at makasalanan. Hindi siya kailanman nagkakasala o magkakasala. At dahil siya ay banal, ang lahat ng kanyang plano ay perpekto at nangyayari tulad ng gusto niya. Sa katunayan, ang Diyos ay may kamanghang plano upang ayusin ang nasira ng kasalanan. Alam ng Diyos na walang paraan para sa mga tao na alisin ang kasalanan sa kanilang sariling kakayahan. Dahil sa kasalanan, sila ay mahihiwalay sa Kanya magpakailanman. Ngunit gumawa ang Diyos ng plano para sa isang tao na magbayad ng halaga para sa mga kasalanan ng lahat ng tao. At ang taong ito ay kailangan isang taong perpekto at walang sariling kasalanan. Sinagawa ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sariling anak at ang ating tagapagligtas na sabihin nga natin lahat, Jesus. Tama, si Jesus. Siya ay nabuhay sa lupa upang maging tao, ngunit siya ay perpekto, hindi katulad natin mga tao sa lupa. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagpako sa krus kung saan siya ay nagdugo mula sa kanyang mga sugat. Ito ay bahagi rin ng plano. Habang si Jesus ay nasa krus, inilagay ng Diyos ang ating mga kasalanan sa Kanya. Mula sa Biblia, sa 2 Korinto chapter 5 verse 21, basahin natin, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakipag-isa sa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Inako ni Jesus ang parusa para sa iyong mga kasalanan upang ikaw at ako ay hindi na kailangang magdusa. Siya ay namatay at inilibing. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Bumalik siya sa langit kung saan siya ay naghahari bilang hari. Dahil sa ginawa ni Jesus, maaari kang magkaroon ng ugnayan sa Diyos na tatagal magpakailanman. Hindi ba
Hindi ba't kamangha-mangha na ang Diyos ay may plano upang ayusin ang nasira na kasalanan? Isang araw ay pinaplano niyang ayusin ang nasira na kasalanan sa kanyang mga nilikha. Ngunit siya rin ang nakagawa ng paraan upang ayusin ang problema ng kasalanan sa buhay ng mga tao ngayon. Tunay nga na kamangha-mangha ang Diyos dahil siya ay gumawa ng paraan para sa atin o para sa mga tao upang maligtas mula sa kasalanan. Tandaan natin ang Biblia ay puno ng katotohanan tungkol sa iisang Diyos na gumawa sa iyo, nagmahal sa iyo, at gusto magkaroon ng pakikipagkaibigan sa iyo. Ang gintong pahina ay simula pa lamang ng kwentong matatagpuan sa Biblia. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng pakikipagkaibigan sa Kanya na tatagal magpakailanman. Kaya naman mga bata, alalahanin natin ang gintong pahina o ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilikha. Kaya naman tayo ay magtiwala kay Jesus ng buong puso bilang ating tagapagligtas at Panginoon.